Kamusta Earth Signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin gamit ang tasa reading kung ano ang kapalaran mo. Pasensya na kayo guys kung hindi masyadong makita. Pinapakita rito na merong person na nagtatalo. Sumisimbolo ito ng power at saka katatagan at saka yung pagtutol mo sa narinig mo or situation. At sign din ito ng kailangan ng pag-iingat. Posible kasi na magkasakitan pa kayo pero maganda yung pinapakita sa tasa mo na magkakaroon ka ng yung bang nagpo-progress na buhay at saka magiging happy na yung love life mo. At saka kaya ang ilan nagtatalo kayo ng person mo bukod sa hindi pagkakasundo, meron kang natuklasan na merong third person sa relasyon nyo. Yung bang nangingialam or nanggugulo, kaya ito yung ikinakalungkot mo. Maybe kilala mo na yung person at kung hindi pa, soon malalaman mo din. Nasabi nga na meron kang happy na love life. Ito yung dahilan kaya yung ibang tao nagdadala ng negatibo sa buhay mo. Samantalang mabuti ka naman sa kapwa mo. Marunong ka at willing ka mag-share sa kung ano yung meron ka. Pero ito na yung tamang panahon para maging mature sa mga decisions mo kung sino yung mga taong dapat pakisamahan mo. At saka pinag-iingat ka rin na merong person na nagmamasid sa iyo sa mga ginagawa mo, sa social media, or sa bahay mo. Iwasan na lubos na magtiwala sa ibang tao or kahit sa kakilala mo na. At saka, meron pa rin positive energy na darating sa'yo mula sa mga kaibigan mo at saka sa family. Iilan lang naman yung mga taong hindi mo pwedeng pagkatiwalaan. Pero maganda yung balik sa iyo. Kung single ka, makakapili ka ng tamang tao na para sa iyo. Kasi hindi naman habang buhay, maitatago ng ibang person yung negatibong dala nila. Mapupuna mo ito. At kahit anuman gawin ng ibang tao sa iyo, person mo man ito, or naging kaibigan, kakilala, ay magpapatuloy pa rin yung buhay mo sa positibo at saka meron kang bagong sisimulan. Kapag merong ups and downs ang buhay mo, huwag kang mawala ng pag-asa kasi pumapabor sa'yo yung magandang kapalaran. At saka manatili kang magdasal. Huwag mong hayaan na yung mga negative ang magpairita sa'yo or magpawala ng kumpiyansa mo. Yan yung humahadlang para hindi ka maging matagumpay. Kaya magdasal ka para mas lalo kang maging matatag at tamang direksyon yung tahakin mo. May ilang earth sign na private person ka. Kaya yung ibang tao, hindi nalalaman kung ano yung nasa isip mo. Kaya akala nila mahina ka. At saka guys, binibigyan ka rin ng sign na kung yung tinatahak mong landas, career man or negosyo, ay tingin mo hindi fit sa pangangailangan mo, ibig sabihin, may kailangan kang baguhin. At saka magtutuloy-tuloy yung magandang career mo. Meron ka ulit bagong sisimulan or magkakaroon ka ng bagong negosyo, yung maliit lang. May binilugan akong ibang kulay kasi sa bawat ikot ko ng tasa mo, pinapakita yung witch at duwende. Pakiramdaman mong maigi yung sarili mo kung
balisa ka, hindi ka makatulog, yung napapansin ng kapwa mo sa iyo, lalo na yung family mo, bigyan pansin mo ito. Sa panaginip, bibigyan ka rin ng sign. At saka sign din ito na kaya pinapakita yung duwende na para mag-ingat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan mo. Magpa-cleanse ka or magpatingin sa albularyo kung meron kakaiba sa iyo na napapansin ng kaibigan mo or ng mga taong nakakasalamuha mo. Yung tasa reading mo, positive naman talaga siya pero nagkakaroon ng delay o negatibo dahil sa gawa ng iba. Nadadamay ka sa negatibong dala ng person. Ito naman yung advice or message ng mystical cards sa iyo. Itong mga cards mo na ito ay napaka-powerful ng message. Kasi meron talagang something na nangyayari sa buhay mo. Pwedeng sa sitwasyon mo ngayon, sa love life mo, sa karir mo o negosyo. Maraming gumugulo sa isip mo. At saka kung magulo yung relasyon nyo ng person mo, kailangan nyo ng counseling. Meron kasi mga pattern na nauulit sa situation nyo ng person mo. Kasamahan mo man ito sa trabaho, sa kaibigan mo, sa loved ones. Kailangan na ng changes sa buhay mo para magpatuloy yung naumpisahan mo nang matapos mo ng may tagumpay. At saka binibigyan ka rin ng advice na magbigay ka ng atensyon sa mga situation na tingin mong wala ng progress, na kailangan ng i-let go. At yung counseling na nabanggit ko kanina, makakatulong sa inyo ng person mo yon para hindi kayo mauwi sa hiwalayan. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Alamin natin yung problem, solution, ang feelings ng person mo at saka yung magiging outcome. Ten of Pentacles, Seven of Wands, the High Priestess, in reverse. Merong matatag na pundasyon, negosyo, career, or magandang daloy ng financial. May mga earth signs na sinusunod mo yung tradisyon ng family, ikaw yung responsable sa negosyo nyo o kaya sa trabaho. May iba naman na magsisimula ka na yung iniisip mo na magkaroon ng sariling pamilya. Ang pinapakitang problema ay merong person na magiging hadlang sa mga magandang mangyayari sa buhay mo. Kaya may mga earth signs na ipinaglalaban mo kung ano yung tama at saka karapatan mo. Di ba nga sa tasa reading, may pinapakita na merong person na nagtatalo. Huwag mong hahayaan na yung mga negatibong tao ang magpawala sa kumpiyansa mo sa sarili. At saka nakadalawang cards ka na ito na yung tamang panahon para umaksyon ka sa tama. At may mga earth signs na maraming naging hadlang kaya nawawalan ka ng pag-asa, pinipili mo na lang na maging single ka.
or yung maging mag-isa. Sa career or negosyo ay dahil nga sa may mga tagumpay na nangyayari sa buhay mo, panatilihin mo na maging maayos yung or maipagpatuloy kung ano man yung katatagan ng career mo o negosyo. Gaano man ka-stressful yung sitwasyon, gamitin mo yung isip mo at saka talino sa pag-resolve ng problema sa career mo, sa negosyo, or emosyon. Sa relationship naman, committed yung relationship nyo pero sa dami ng responsibilidad mo, hindi mo na mabigyan ng pansin ang sarili mo. Kaya may ilan sa inyo na pwedeng ikaw ito o yung person mo na naging malayo ang loob. Pero masusolusyonan din ito at yung bang magkakaayos kayo, mag-uusap kayo. Para sa ilang single naman, yung potential person, totoo yung intensyon niya sa'yo at saka gusto niya na pangmatagalan na yung relationship nyo kasi yun yung hinahanap niya. Pero merong person na tutol. At kapag nangyari ito, pansamantalang walang progress yung bubuin yung relasyon. Eight of Pentacles, the Fool, the Sun in reverse. Ito naman yung mga cards para sa solution. Kasi may mga earth signs na successful ka sa karir mo, sa negosyo, at saka yung daloy ng kita ay nagpapatuloy. Pero pagdating sa ibang bagay, palagi kang nagsisimula o kaya hindi nagkakaroon ng progress or may mga delay na nangyayari. Kaya nagkakaroon ng delay dahil sa connection mo sa kapwa mo or sa person mo. Pero kahit na magkaroon man ng delay sa situation mo, ay meron pa ring kasagutan or positive na darating. Sa financial, katulad ng sinabi sa mga naunang cards, naka-4 na cards ka na tuloy-tuloy yung magiging kita mo. Mas lalo pang nadaragdagan kasi matatag yung negosyo mo o kaya meron kang stable na career. Kung gipit ka naman ngayon sa financial, hindi to panghabang buhay, pansamantala na financial hardship. Para naman sa ilan na nasa relationship ay nagsusumikap ka na magpatuloy na masaya at saka yung maibigay yung pangangailangan ng person mo sa relasyon nyo. Kasi mahal mo talaga yung person mo eh. Hindi mo mapigilan yung damdamin mo. Nagkaroon ng konting space sa relasyon nyo ng person mo at tingin mo malaking problema na ito sa iyo. Dahil sa may mga earth signs na pareho kayong busy ng person mo sa kanya-kanyang career. At yung walang time sa relasyon, hindi mo to pahihintulutan. Ibabalik mo yung init ng relationship nyo. May ilan naman na nag-propose ka na sa person mo kasi pinakita na rin sa unang cards. Pero maka-cancel yung wedding nyo. Or yung preparation. At ang advice ng cards, sa relasyon, iisa kayo ng person mo. Kaya hindi nakakabuti yung pagkumpara. Sikapin na magkaroon ng quality time sa person or sa isa't isa. Para kung meron ka mang gustong sabihin sa person mo, dun pa lang masasabi mo na, hindi sa malaking event na pinaghahandaan na mas maraming madidismaya. At saka sa pagpapakasal, kailangan sure ka na ito yung gusto mo. Kasi kung hindi, sabihin mo agad sa person mo. Huwag kang mag-alinlangan. Kasi yung ipinipilit, yung hindi na tama,
mas negative yung magiging dating sa buhay nyo pareho ng person mo. Kaya mas mabuting maging honest. Para sa ilang single, nagkaroon ka ng relasyon sa nakaraan. Ang ilan nagkaroon pa kayo ng anak. Pangatlong card mo na ito na gusto mo na maging malaya, yung walang commitment o kaya single na lang. Ito naman yung mga cards na message ng person mo or feelings niya. Pero pwede rin ipakita kung ano yung nararamdaman mo or mensahe mo kasi connected kayo sa isa't isa. Alam ng person mo na may mga nagawa siyang mali sa iyo na nakakapagpagulo sa mga decisions mo. Kung hindi man siya nagsorry sa iyo, pero ito yung naiisip niya at nararamdaman, yung hindi siya naging totoo sa iyo. At ito yung gusto niya mangyari, na magkahiwalay kayo or magkaroon kayo ng space para mas maisip niyong maigi kung ano ba yung nararapat para sa relasyon niyo. At meron talagang person na gustong makipagrelasyon pero walang physical na magaganap or walang pang long term. Itong person mo ay takot masaktan at saka mahal ka niya pero ayaw niyang mabalik yung nakaraan na sobra kung magmahal. Nahihirapan siyang i-control yung sarili niya. Katulad ng card na ito na naaalala niya yung mga nangyari sa inyo sa nakaraan. Kasi itong person mo takot magmahal kasi takot din siyang masaktan or magbago yung isip mo. Masyadong nahihila ng negatibo na kaisipan itong person mo patungkol sa inyong dalawa. Magkaroon man ng space sa relasyon nyo ng person mo ay huwag nyong tagalan. Kahit papano ay mag-reach out sa person. At para sa ilang single, ang advice ng cards, makakatagpo ka ng person na magseseryoso sa iyo. Huwag pairalin yung ego at saka maging totoo sa sarili. Kung ano kayo yung ipakita mo. At paalala na rin para sa ilang single na magseryoso sa relationship para yung totoong pagmamahal ay hindi lumagpas sa iyo. Ito naman yung mga cards para sa outcome. Two of Wands in reverse, Ace of Cups in reverse, Queen of Wands. Itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na mayroon kang gagawing desisyon na gusto mong maging malaya. Pero merong person na tatanggi sa mga decisions mo. Pwedeng person mo ito o kaya boss mo na magpapadelay sa situation. Naka-dalawang cards ka na. Sasagi din sa isip mo na mali ata yung mga desisyon ko kasi merong tumututol. At pinapaalala ng mga cards na ito na yung kasiyahan mo ay dumidepende sa iyo, sa mga desisyon mo. Hindi sa kung ano yung iniisip ng ibang tao. Para sa ilan, nagkaroon ng second opinion kasi matagal nang meron kang iniindang sakit na hindi gumagaling. At saka iwasan din ng ilan na mag-isip ng negatibo kasi nakakaapekto ito sa kalusugan mo, may sakit ka man or wala. Ang ilan naman sa inyo ay nagkaroon ka ng sakit pero naibalik na yung dati mong sigla. Mas lalo ka pang naging energetic at active. Para sa ilang single, nakikipagrelasyon ka pero hindi ito nagtatagal kasi yung dati mong nakarelasyon ay hindi mo pa makalimutan.
Meron kasi mga katanungan sa nakaraan na hindi pa nasagot nung dati mong nakarelasyon. Para sa ilan na nasa relationship, kahit nasasaktan ka o hindi ka masaya, pinagpapatuloy mo pa rin yung relasyon nyo. Base sa cards, ang ilan sa inyo magkakahiwalay kayo ng person mo pero matagal bago pa siya mahimasmasan na dapat pala inalagaan niya or iningatan ang relasyon nyo. Pisces, Virgo, Scorpio, Cancer. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. At saka ihabol ko lang sa mga cards, maganda yung imahe mo sa person mo. Kasi lahat ng best mo ibinigay mo para yung relasyon nyo ay magtagal or maging masaya. Ito naman yung ilan sa letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. R, S, N, K, B, A.